Mga kanegosyo, isang magandang araw po sa inyong lahat. Today, gagawa na naman po tayo ng isang reaction video. Siyempre, patungkol pa rin po sa pagnenegosyo. Alam niyo mga kanegosyo, no? Mahilig ako manood ng mga reaction video tungkol sa mga nakakatakot. Pero parang wala pa ako napanood na mga content creator na gumagawa ng reaction video patungkol sa pagnenegosyo. Kaya eto mga kanegosyo, sana makatulong po sa inyo to. By the way, ang ating papanoorin ngayon is si Mr. Chinkitan. Alam niyo mga kanegosyo, matagal na panahon, high school pa lang ako, idol ko na po ito si Chinkitan. Marami ako natutunan sa kanya. Actually, sinusulat ko pa yung mga napapanood ko sa kanya. Marami po talaga ako mga natutunan noon kay Mr. Chinkitan na hanggang ngayon daladala ko pa rin at ina-apply ko pa rin po dito sa aking tindahan. Okay? So, siya ang papanoorin natin kasi nakita ko meron siyang content regarding sa sari-sari store, patungkol po sa sari-sari store. At since yun ang ating negosyo, tara, panoorin po natin si Mr. Chinkitan. Okay? Bago ka mag-umpisa, tanungin mo yung sarili mo, sino ang gusto kong parokyano? Kasi ang pinakaayaw mo sa sari-sari store na bumili ka na marami tapos nakatenga at hindi kayang ibenta. Totoo yan mga kanegosyo, no? Sa mga gustong mag-umpisa ng kanilang sari-sari store business, lalo na yung mga may hawak po na pera, yung mga maraming pera usually galing sa abroad. 'Di ba? Nag-ipon ng napakalaking halaga. Pag-uwi dito sa Pilipinas, nag-isip na negosyo, nakita, maganda ang benta ng kapitbahay na sari-sari store, ginaya. Since meron siyang hawak na limpak-limpak na salapi, nagtayo siya ng sari-sari store, binuhos lahat ng naipon niya sa kanyang negosyo, sa kanyang sari-sari store. Okay? So, eto mga kanegosyo, malalaman po natin yan kung bakit hindi po natin dapat gawin yon. Hindi ko lang alam kung malalaman natin kasi ngayon ko pa lang rin po panonoorin yun. Pero kung hindi man magawang i-explain ni Mr. Chinkitan yun, explain natin yun mamaya. Kung bakit hindi natin pwedeng gawin, ibuhos ang buong pinaghirapan nating pera sa pagtatayo ng isang negosyo, mapa, sari-sari store man yun, or kahit na anong klase ng negosyo. Okay? Tuloy natin. Videos that will make you wealthy and debt-free. Gusto mo ba mag-start ng sarili mong sari-sari store para ikaw ay magkaroon ng extra income pero medyo nangangamba ka dahil hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Ay, nako, magandang balita. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga tips, strategies, kung paano ka mag-set up ng iyong successful sari-sari store. Hi there mga friendship, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Super excited ako sa episode na ito, I'm sure. Marami sa atin po ang gusto mag-umpisa ng tindahan sa labas ng bahay. Kaya nga yan ang pag-uusapan po natin. Paano ba? Pero bago natin pag-usapan yan, I encourage yung tapusin nyo hanggang sa dulo. Dahil sa dulo po, pag-uusapan natin ang mga bagay na hindi mo dapat gawin. Okay? Para hindi malugi ang iyong sari-sari store. Umpisa na po natin ang definition ng sari-sari store. It's a small neighborhood retail store. Oo, nagbebenta ng mga snacks, pagkain, tapos drinks, kape, asukal, mantika, noodles, toiletries, at marami pang iba na ginagamit sa pang-araw-araw. So, imbis pumupunta sa mga malalayo, ay pupunta na sa maliit na tindahan. So, the next question, ano ba ang kailangan na gawin mo? Ay, kailangan gumawa tayo ng simple na business plan. At pag simple business plan, nag-uumpisa talaga ang business plan sa target market. Mga kanegosyo, pause ko lang po saglit. Naalala ko, yung upload ko before sa isa kong content na in-upload before sa FB, merong nag-comment doon, puro ka strategy. Alam nyo mga kanegosyo, sa kahit anong klaseng negosyo ang plano nyong simulan, hindi po pwede na banat lang tayo ng banat. Hindi po pwede na baril lang tayo ng baril nang wala tayong tinatarget. Dapat mga kanegosyo, sa tuwing gagawa tayo o magpapatakbo tayo o magpaplano tayong magsimula ng kahit napakaliit na negosyo lang, dapat meron po tayong strategy mga kanegosyo. Hindi po pwede, o sige may pera ako, okay, bakante yung unit doon, upahan natin, magtayo tayo ng negosyo. Sorry mga kanegosyo, natanggal. Okay, magtayo tayo ng negosyo. bahala na kung ano mangyari. Tignan natin kung lumakas o mag-fail. Hindi pwedeng ganun mga kanegosyo. Dapat meron po tayong tinatawag na
business plan. Okay? Hindi po pwedeng bahala na si Lord, bahala na si Batman. Hindi po pwedeng ganun mga kanegosyo. Dapat palagi po tayong merong nakareding business strategy. Bago pa po magsimula yung ating negosyo, dapat nakaredy na po yan. Dapat pinag-isipan na po yan. Kasi hindi naman biro yung nilalabas natin pera, no? Pinaghirapan natin yan. Tapos hayaan mo lang, bahala na. Di ba? Hindi Bago ka pwedeng mag-umpisa, ganun. tanongin mo yung sarili mo, sino ang gusto kong parokyano? Pwedeng mga, siyempre, kapitbahay, Tama. pamilya, estudyante kung malapit ka sa school, 'di ba? Or malapit ka sa mga ospital or sa opisina, 'di ba? Yan ang check mo, yung area mo. Sino ba talagang target market? Tapos next, isipin mo yung problema nila at saka nararamdaman nila. Siyempre, ang problema, lalo na kung medyo malayo-layo yung convenience store o supermarket, napakalayo, maglalakad pa sila. At saka minsan, siyempre, very inconvenient na napakalayo pa ang pupuntahan nila. So, ano yung solution mo? Ang solution mo is to provide convenience. So, at the same time, affordable. Kasi in reality, kung bumili ka sa mga tinatawag na yung mga, siyempre, 7-Eleven, or kay Uncle John na napalitan na po yung kanyang mini stop. Mas mataas po yan, mga 20 to 30% compared to the sari-sari store. So convenient and affordable products. Alam nyo mga kanegosyo, tama po yung sinasabi ni Mr. Chinketan dito na kapag ka nagsimula tayo na negosyo, especially sari-sari store, ito po, sari-sari store ang aking negosyo. Ako mga kanegosyo, hindi ko po tinitinda lahat. Okay? Meron po kasi mga tao na kailangan lahat meron ka. Kailangan lahat ng hanapin ng tao meron ka. Ako po kasi mga kanegosyo, ako po yung klase ng negosyante, ng sari-sari store owner, na hindi ko po gustong itinda lahat. Okay? Halimbawa, sa sabon, meron na ako sa fabric conditioner, meron na ako dalawang klase. Isang Downy, tatlong klase, Isang Downy, isang Dell, at isang Champion. Okay? So, kung humanap man sila ng ibang brand, wala na po ako niyan. At hindi ko po bibilin yan. Okay? Bakit? Kasi ang iniiwasan ko dyan is yung matenga, mga kanegosyo. Okay? So, kung wala ako nung stock na hinahanap niya, meron naman pong available sa kabilang tindahan, di ba? Kasi para sa akin, mga kanegosyo, hindi po natin pwedeng, pwede, pero hindi natin kayang maiprovide ang lahat-lahat ng pangangailangan ng isang tao. Sa sobrang daming produkto ang lumalabas ngayon, halos araw-araw, iba't ibang klase ng produkto ang naiimbento ng tao. Kung lahat yon mga kanegosyo, ikikip natin sa tindahan natin, walang katapusang pagpo-provide ng puhunan ang mangyayari po sa atin. Kaya ako, ang strategy ko dyan mga kanegosyo, pinipili ko lang po kung ano yung mga brand at mga produkto na gusto ko pong nandito sa loob ng aking sari-sari store. Okay? Halimbawa ako mga kanegosyo, ang nandito sa sari-sari store, ang mga pangunahing produkto na nandito, ibig sabihin, yung mga fast-moving products ko is yung una-una, syempre, yung volts, charger na sa kalam. Hindi ko sinasabi negosyo. Syempre, brand ambassador ako nun. Inuna ko lang kasi natutuwa ako dahil dito sa lugar namin, ako lang po ang merong ganyan. Hindi ba, mga kanegosyo? So, kung maghanap ng charger ang mga tao, siyempre wala nang ibang maiisip yan kundi dito sa tindahan ko dahil ako lang po ang tindahan na merong ganyang klase ng produkto dito sa area namin maliban sa mga partner stores ko, yung sinusuplayan ko ng produkto ng Bolts. Okay? So pangalawa, laruan. Ay nakikita ninyo sa likod ko. Ang dami kong mga laruan. Nagsimula lang ako sa ₱5 mga kanegosyo ngayon. Eto magkano na, meron akong 300, 400, 500 pesos na halaga ng laruan mga kanegosyo. Kasi nga po, pagka sinabing tindahan ni Mark Salazar, unang-unang automatic mga kanegosyo maiisip ng mga tao ay tindahan ng laruan yan. Kasi nga po lahat ng klase, hindi naman lahat ng klase pero mga maraming klase ng laruan ang makikita nila sa harap ng tindahan ko. Yan ang naka-front sa tindahan ko. Yan ang pang-come-on ko sa mga bata, mga kanegosyo. Kasi syempre pag ang mga bata nakakita ng laruan, hihilahin nila yung kanilang mga kasama magulang. At syempre, may iba pa akong paninda, baka may magustuhan yung mga kasama nila magulang, bibili sila dito sa tindahan ko. Okay? Ano pa yung sunod? Vape. Okay? Sa lahat ng mga taong mahilig magbisyo, andyan ang vape.
May sigarilyo ako, meron akong vape, at marami akong klase, iba't ibang klase ng alak, mga kanegosyo. So, doon po nakafocus yung aking tindahan. Wala na akong pakialam sa sa ibang mga produkto. Kung wala po sa tindahan ko, available naman yan sa ibang tindahan. Okay? So, ganun ang strategy ko, mga kanegosyo, kasi hindi ko kayang i-keep lahat ng produkto dito sa tindahan. So, kung ano lang yung mga fast moving at kung saan kilala ang tindahan ko, doon ako nagpo-focus. Okay? And Tama na mission mo, sinabi ko. Tuloy syempre, natin. ang mission, provide, again, quality products and affordable and fast service. Ano man vision mo? Syempre, ang vision mo na ikaw ang pupuntahan pag meron silang kailangan. Diba? Ng mga taong nakapaligid sa iyo. Tapos punta na tayo sa business, profit naman tayo. Ano target po natin? Financial goal po natin, bumenta tayo ng 5,000 pesos per day on the first 3 months. Tatlong buwan. First 3 buwan o 6 months. First 3 months, 5,000 per day. Mahirap to, mga kanegosyo, sa totoo lang. Lalo na kapag tabi-tabi kayong tindahan, 5,000 a day in a span of 3 months time. Okay? Actually, hindi imposible. Marami mga tindahan na bumibenta ng mas higit sa 5,000 piso. Pero dito sa area namin is 5,000 is napakalaki na yan, mga kanegosyo. At ako, mahigit 1 taon nang nakabukas itong tindahan ko, pero ayan ang average na kinikita ko ay ng sales ko everyday, mga kanegosyo. Kasi bakit ko sinasabi to? Kasi ayokong panghinaan yung mga small sari-sari store owner na sila lang halos yung tindahan or marami silang katabing tindahan na nag-i-exist sa kanilang area. Kasi baka mamaya sabi ni Mr. Chinkitan is 5,000 pesos. Kailangan ganyan ang kitain mo in your first 3 months, diba? Tapos ngayon 1 year ka na, ganyan pa rin ang sales mo, diba? Huwag kayong panghihinaan, mga kanegosyo, kasi normal po na nangyari yan, lalong-lalo na kung tabi-tabi po kayong sari-sari store business sa inyong area. Kasi malaki na po yan actually, mga kanegosyo. Pero kung lower than 5,000 pesos, tapos more than 3 months ka na. Mag-uumpisa ka siguro 500, then 1,000, then palaki ng palaki na po yan. More or less, just to give you a perspective, ang profit margin ng sari-sari store, depende sa produkto tumatakbo yan ng 10% to 40%, 10 to 40%, depende kung anong produkto. And then, ang goal natin is mag-increase ng ating benta by 10 to 20%. 10 to 20% on the first year. And then, isa pang goal, nag-uumpisa ka siguro sa kaunting produkto at sana naman umabot ka ng mga 50 varieties sa iyong sari-sari store. Now, since alam na po natin ang ating business plan, target market, tapos gumawa na tayo ng financial goal, ang next step naman para makabuo ng sari-sari store, gumawa tayong system and workflow. So una, makikip ka ng mga product inventory sa store mo. Starting and ending. Kung gusto mo, may software ka or if not naman spreadsheet or sulat lang. Number 2, ang perang pumapasok, benta, sulat, ang perang lumalabas. Kunyari, benta, tapos sinusukli, kailangan nakasulat lahat ng benta. And then number 3, mag-set up ka ng system ng restocking. When you say restocking, at the end of the day, pag binilang mo, kunyari ang average noodles na nabebenta mo ay 20 in a day. May stock ka ng 50. Pag alam mo, pag umabot na po siya ng 25, order ka na ulit. Para may 50% ka ng stock level, okay? Para hindi ka na uubusan. And then next, syempre naman, pag may sistema ka na, tao naman. Hanap po na tayo ng tao. Number 1, pwede kang kumuha ng tinatawag na storekeeper. Okay, storekeeper, siya po ang magmamanage ng inventory, magta-transact, diba? Siya rin maglilinis. More or less, pagka maliliit na sari-sari store, nag-uumpisa lang yan, lalo na kung probinsya, from 7,000 pesos per month, mataas na nga yan, to 10,000 pesos. 7 to 10,000 pesos. At kumuha rin kayo ng assistant kung kailangan yung umalis. Siyempre naman, yung assistant nasa 5,000 to 7,000 just in case na hindi pumasok yung una. And normally naman pa nag-uumpisa po, tayo po nag-uumpisa nun. Kaya nga, tatanungin ko si Martin, si Flor Ibanez Vlogs at si Ray Jaya Pauya from Bicol. May sari-sari store ka na ba? Ngayon naman, usapan naman natin, magkano ang puhunan? Depende yan, Depende po ang puhunan. Ang puhunan na kailangan po natin dito sa sari-sari store, mga maliliit, nag-uumpisa yan sa 10 to 20,000. Siguro, pag medyo malaki-laki ng konti, 50,000. At depende yan kung hindi pa kasamang renovation yan. We are talking only a little bit about stock inventory. At syempre naman, napakahalaga po,
when it comes to resources aside from pera, yung location. Matao ba yung daanan? At the same time, huwag kakalimutan, bibili ka ng supply. Kailangan meron kang mga trusted supplier. And don't forget, pagka natapos mo ng lahat, may sistema ka na, may tao ka na, may produkto ka na, Money.com has definitely changed and improved the Mga negosyo, no? Since nag-ads naman po, pause muna natin. Alam nyo, ako believe rin ako dito kay Mr. Chinkitan kasi nagagawa niyang may explain ng maganda yung patungkol sa sari-sari store business. And although, I doubt naman na mayroong sari-sari store business. Ito, syempre, milyonaryo ito, mga kanegosyo. Kung magkakaroon ng negosyo to, for sure, hindi po sari-sari store. Pero, hands off ako sa kanya, believe ako sa kanya kasi nga talaga na-explain niya na maganda yung mga nangyayari, mga natural at totoong nangyayari sa pagkakaroon po ng The way we sari-sari work. store business. Ano. having a place that provides a visual of what everyone's marketing. Kailangan po Kalimutan gumamit tayo ko ng rin mga sasabihin. flyers, word of mouth of advertising, para mga, yung mga marites, para sila na mag-spread. Tapos may banner ka, social media gamitin mo para mag-promote ka. Okay, pero ito naman, as I promise, syempre ang goal natin sa business ay kumita. At ito naman dapat yung iwasan para hindi malugi ang iyong sari-sari store. Please take down these notes. Number 1, huwag mag-over budget sa iyong initial inventory. Syempre sa umpisa, kapa-kapa muna. Bili lang tayo ng konti para malaman natin kung ano mabenta, doon ka magdagdag. Kasi ang pinakaayaw mo sa sari-sari store na bumili ka ng marami tapos nakatenga at hindi kayang ibenta. Agree o disagree? Kung nag-agree ka, type agree. Ma-expirean. Mga kanegosyo, totoo yung sinasabi nito ni Sir Jinkitan, ano. Alam nyo po, nung ako ay nagsisimula sa aking sari-sari store, hindi ko po binila. Although may hawak akong pera talaga, hindi ko po binili lahat. Hindi ko binuhusan talaga ng pera yung aking panimulang puhunan. Bakit? Unang-una mga kanegosyo kasi syempre nagsisimula ako. Hindi naman kagad tatangkilikan ng tao ang sari-sari store mo. Lalong-lalo na dito po sa location namin. Sinabi nga ni Mr. Chinkitan, ang negosyo, depende po yan sa location. Ang location namin mga kanegosyo, kung lalakad ka simula dito sa kaliwa, mga pang-5 o pang-6 kaming sari-sari store. Kung dito naman papunta sa kanan, pang-3 o pang-4 kaming sari-sari store. Yung location namin mga kanegosyo, bago pa dumating ang tao, nakabili na po sa mga naunang tindahan sa amin. Hindi po ba? Tapos mag-i-stock ako ng sobrang daming produkto. Siyempre, anong mangyayari doon? Aabutan lang ng expiration yun mga kanegosyo. Ayan ang numero 1 pagkakamali ng mga negosyante na merong hawak-hawak na malaking pera tapos nagsimulang magnegosyo. Akala po kasi nila kapag sobrang dami nilang stocks at nagtayo sila ng negosyo, tatangkilikin na kagad ng tao. Hindi po ganun mga kanegosyo. Lalo na sa mga OFW, sa mga nanonood po sa atin yan. Alam ko nag-iipon kayo at pinaghirapan nyo ang pera ninyo. Kaya sana, bago kayo magsimula ng negosyo, especially sa sari-sari store, pag-isipan ninyo ng sobrang igi, ng mabuti, ang inyong bawat galaw. Okay? Kasi, mamaya masyado kayong natuwa since meron kayong hawak na kalahating milyon, 1 milyon, ibuhos nyo kagad sa sobrang daming produkto. Maniwala kayo sa akin, may i-expirean at may i-expirean kayo. Ang dami ko na nakita dito sa lugar namin na mga tindahan na nagsara dahil ganun ang ginawa. Kaya ako palagi ko pong sinasabi sa mga vlogs ko na kapag meron kang hawak na malaking pera, kumurot ka lang po ng konti dyan. Subukan mo muna, testingin mo muna. Kasi hindi mo alam, baka mamaya hindi pala magkiklik yung negosyong itatayo mo, yung negosyong pinaplano mo diyan sa area mo, 'di ba? At least malugi ka man, Number hindi 2, ganun kalaki. huwag Hindi kalimutan naubos ang lahat ng tamang pinuhunan mo. accounting. Okay. Diba? When you say accounting, again, magsulat.
ng iyong benta at the end of the day para malaman mo magkano ang iyong benta. Number 3, ay nako mga friendship. Ito lang po huwag ipagsasama ang personal na pera sa negosyo. Kung kayo ay kukuha ng pera sa iyong tindahan, make sure kukunin mo lang yung tubo. Totoo yan. As I mentioned, yung tubo, depende yan, ranging from 10 to 40%. So, pwede kang kumuha siguro minimum 10% or 20% maximum. Pag may benta kang 500, ang pwede mo lang kunin ay nasa 50 pesos to 100 pesos per day. Kasi pag ginamit mo ang iyong 500, kinain mo na ang iyong puhunan at wala ka na ipampupuhunan. Kasi yun lang kita. At ang Anong apat 500 po, eh? please, kung kayo ay hindi maiwasan magpautang, huwag magpautang ng malaki. Bakit po? Just in case na hindi ka mabayaran, hindi magsasara ang iyong tindahan. Mga kanegosyo, ito madalas ko pong i-content ito tungkol sa pagpapautang, kasi kapag ka ikaw sari-sari store ka, kadikit na po ng pangalang sari-sari store ang salitang utang. Sa tuwing magpapautang tayo mga kanegosyo, kasi hindi naman maiwasan kung ikaw naiwasan mo kung walang umuutang sa tindahan mo at hindi ka nagpapautang sa tindahan mo religiously, 'di ba? Kapag ka sinabing, oy, kahit ka-close mo kahit kaibigan mo, kahit sobrang best friend mo pautang naman. Ay, nako, hindi pwede. Kung ganyan ang ginagawa mo, saludo kasi ako hindi ko kaya yan. Ang dami dito, hindi ko na mga close, pero umuutang sa tindahan ko at pinagbibigyan ko. Okay, may mga hindi nakakabayad, meron rin naman talaga na regular na nakakapagbayad. Okay? So, pero, lagi po ako, sa lahat ng mga taong umuutang sa akin, nagsiset po ako ng boundary, mga kanegosyo. Halimbawa, itong isang taong to, humirit sa akin kung pwede raw bang makahiram ng produkto, makautang sa madaling salita. Papayag ako syempre, sari-sari store ako, so gusto rin kitang pagbigyan, sinsuki kita, regular customer kita, gusto kitang pagbigyan, pero meron akong boundary. Okay? So hanggang 200 lang ang pwede mo utangin sa akin. Okay? So kapag ka nakautang ka sa halagang 2 buwan at humirit ka sa susunod nang hindi mo pa nababayaran yung inutang mo na halagang 200, hindi na pwede, pasensyahan tayo. Ngayon, kung hindi mo man mabayaran ang 200 piso na inutang mo sa akin dahil sumama yung loob mo, dahil hindi kita napagbigyan sa second time na humirit ka sa akin, dapat mga kanegosyo, ganun man, hindi mag-i-stop yung operation o hindi titigil yung operation ng negosyo mo dahil lang sa halagang 200 piso. Ayun yung sinasabi ko mga kanegosyo. Ang pinaka numero unong dahilan kung bakit nalulugi ang mga negosyo dahil sa utang. Pinautang ng pinautang yung mga paninda, hindi na nakaikot ng maganda yung kanilang negosyo, yung kanilang cash flow. Namatay ang cash flow mga kanegosyo dahil lahat ng produkto pinautang na, hindi nilagyan ng boundaries, walang limit, umabot ng 1,000, 1,500 hanggang 2,000, lumalabas ang pera, hindi bumabalik. Yung pangako na babayaran ka sa ganitong petsa, napapako. So paano ka magpapaikot? Abonado ka, 'di ba? So paano iikot yung puhunan? Paano ka makakapag-restock? Wala kang cash, 'di ba? Zero cash ka. So ang tendency, mamamatay talaga, magi-stop talaga yung negosyo mo. Kaya ako mga kanegosyo, ang boundary ko hanggang 200 lang. Pag lumagpas ka ng 200, pasensyahan tayo, sumama ang loob mo, walang problema. Kasi ang boundary ko hanggang 200. Bakit hanggang 200? Ang boundary ko dahil ayan po ang halaga ng pwede mo utangin sa akin na kahit hindi mo mambayaran, hindi titigil ang negosyo ko, hindi mamamatay ang negosyo Pautang ko. lang So, ng ganyan mga maliit, kanegosyo just ang in case diskarte na hindi ka ng mga bayaran, taong ika nga umutang. safe ka. Okay? At syempre, wag natin hahayaan yung tinatawag natin yung customer service because yun. you are only Para good sa as your last sinabi. customer. Kaya magbigay ng magandang serbisyo, gumawa ng karagdagan pagsisikap, mga promo, mga advertising para manatili sa Dito iyo ako ang mahina iyong sa customer suki. service eh. Pasok mga suki. Presyo Bis ako Baby mapikon Soria. Yes, mga friendship. So, ito po yung mga pamamaraan na paano kayo mag-start ng sari-sari store business. Presyo Kung may Baby dagdag pa kayong Soria. kaalaman at gusto nyo pa idagdag, ilagay nyo na lang sa comment section. And please do also write down kung ano yung gusto nyong negosyo na pwede kong i-review at para mabigyan ko kayo ng idea. And by the way, ito na yung last shoutout ko if you're starting a business or looking ways to improve your existing one. Okay, I think tapos na to mga kanegosyo. Para stop na natin.
Okay, mga kanegosyo. So, yan ang ating reaction video patungkol po dito sa content ni Mr. King Kitanat. Tama na siguro yung mga sinabi ko, sobrang haba na. Ayoko nang pahabain to. 24 minutes na yata, mga kanegosyo. Sana panoorin nyo to, ha. So, please support our YT channel and our Facebook account. Okay? So, personal account yung bagong gawa ko, itong Mark Patrick Salazar. Suportahan nyo po, mga kanegosyo. Kung gusto ninyo na maraming mga katatawanan at gusto nyong mabwisit sa akin, punta kayo sa isang FB page ko, yung Mark Salazar. Ayan, meron akong 101,000 followers dyan. Medyo nagka-problema lang ako dyan sa aking FB page na yan. Pero hopefully, one day, is bumalik po siya sa normal. Okay? Pero dito muna tayo magchikahan sa aking YouTube YT channel, mga kanegosyo. So, maraming salamat po, mga kanegosyo. Kita-kita po tayo ulit sa aking susunod na reaction video.